Indiana. Dito tayo nag-deliver ngayon sa yan, Kihi on 23. Magandang hapon. Kadarating lang natin dito ngayon sa Indiana, dito sa Elitesville, Indiana. Dito yung delivery natin. At yun nga, ang delivery natin is bukas pa ng gabi. So maaga tayo nakarating. 27 yung delivery natin. Time natin ngayon is 7:24 ng hapon. Gabi na, pero mataas pa yung araw. Yan, napakainit pa. Tapos may sikat ng araw ito. Yung ganda ng view dito sa labas. Tapos hindi tayo nakapasok ngayon kasi sarado yung gate nila. Ayun. Yan ang gate nila. Bali dalawa kaming truck dito. Pagdating ko may nakaparking na dito sa labas. So ang nakalagay dito, walang overnight parking daw. Nung pagpasok ko doon sa nila, dito mismo sa yard, masok ko kasi one way lang to, pasok dito, kaya dito ako dumaan sa likod. Lalabas nga sana ako, yun nga, pagdating ko dito sa likod, yan, pagdating ko dyan, may nakaparking ng truck, isang trailer. Hindi na kami makalabas kasi sarado yung gate, kaya dito na tayo maghintay sa labas. Kung bubuksan nila yan, kung papalabasin tayo, yun ang problema ngayon. Maghanap tayo ng parkingan dito kasi nasa looban mismo, malit na bayan, tapos walang dito, walang parkingan ng mga truck or truck stop, wala. Pati gasolinahan, malayo yung gasolinahan dito. Pero nag full tank na tayo bago tayo pumunta dito. Ayan ang panigurado. Dito na tayo matutulog sa labas. Yan, may isang truck dyan naghihintay din ng yan, delivery. Yan, yan na. Dito na tayo matutulog sa labas. Hindi na tayo makaabante kasi may gate. So, dito na lang tayo. Gilid na to sa daanan nila papasok. Pero hindi naman tayo abala sa daan nila kasi parang din yan, parang 2 lanes. Papasok papunta sa yard nila. So ito yung biyahe natin. Umpisa tayo kahapon. Umalis ako dun sa yard kahapon ng hapon. Sabado ng hapon. Yan. Tapos natulog tayo sa paglagpas ng Toronto, dun sa Tilbury. Malapit na dun sa border ng US sa Detroit. Doon natin natulog kasi doon naman talaga ang tulugan pag bibiyahe dito banda, pagpapasok dito sa bandang pupuntang Texas, Kansas, Indiana, saan pa, Oklahoma, basta dito lahat yung kadalasan dito ang daan nila sa Detroit. Kaya Tilbury ang tulugan. So natulog tayo doon, dumating tayo kagabi ng 12 midnight. Tapos sumalis ko kanina is alas 10 kasi pinuno natin yung reset natin ng 10 hours para may oras tayo dito sa US kasi 10 hours yung reset dito sa US, so 8 hours naman doon sa Canada. So wala, mag-jogging na lang tayo dito, maglalakad para ma-stretch natin yung paa natin kasi medyo malala yung naupo natin, natakbo. Biyahe natin mula sa Tilbury, mula rin sa pinagalisan ko, tinulugan ko is 7 hours yung biyahe. 7 hours. So ang layo naman galing doon sa Tilbury, doon sa tinulugan ko sa Canada, papunta dito is 600
kilometers yan. 660 yata yun. Mahigit. Kasi 600 kilometers lang. So, yan. Takbo natin is 7 hours papunta dito. Sarado talaga. Atras nga sana ako. Kaso lang yan. Pakurbada yan. Papunta dito. Wala din na rin makaatras. Yan. Kasi yung kalsada doon pa. Yan dyan. Sa may mga kahoy na yan. Dyan yung kalsada nila. Kaya malayo. Nung pagpasok ko, yung pasokan nila doon naman. Yan. Yung may parang tangke na yan. Yan yung entrance. So pagpasok dyan, pag nakapasok na, dire-diretso na. Hindi ka na makaatras. Hindi rin maka-U-turn. Kailangan talaga abante. Papunta dito. Iikot nga sana ako kasi lalabas nga sana ako dito sa yard at maghanap ng parkingan. Isarado naman pala, may gate pala dito sa likod. May isa ding ano dito natutulog. So may kasama na ako dito. Kung may kakatok mamaya kung papalabasin, no choice tayo. Labas tayo at hanap tayo ng mga parkingan mamaya. Just in case. Pero dito, pangharga naman nila to. Order nila to na tinapay. Yan pala. Pangharga natin is frozen bread. So, yung biyahe natin is dalawang delivery natin ngayon dito sa Indiana at saka isang Ohio. Pero yung Ohio is ano pa yun? Martes pa yung delivery doon. So dito naman sa Indiana, dito sa Elitchville, sa Kihi, Montessori, is bukas pa ng gabi. 11 p.m. ang appointment dito. So pagkatapos naman dito magdiskarga, abanti na tayo papuntang Ohio. Pero yung Ohio mga kabilas nun, nadaanan ko din kanina. Doon ako dumaan, tapos pagkatapos nga balik na naman tayo doon. Diyan pa rin sa dinaanan natin kanina. Doon pa rin ang daanan. So yung pag-deliver natin, nakita ko doon sa details is ano pala yan, Tim Horton. So ito is tinapay ng Tim Horton, yung last na drop natin. Doon tayo mag-deliver. So ano pa yun, Martes. Yan, Martes. Pero bukas ng gabi nga, lalabas na dito pagkatapos ma-discarga na to. Palagay ko madali lang to kasi ano to parang hindi masyadong busy na walang masyadong deliver. Alam ko lang bukas o bukas ng gabi baka magsidatingan na rin yung mga truck dito. Pero alam ko parang mabilis yata to kasi parang hindi masyadong busy itong lugar na to. Sana mabilis lang para makaalis tayo agad pabalik sa Ohio. So pagkatapos naman doon, pagkatapos ng Ohio, yun na naman, hintayin na naman tayo ng advice ng dispatch natin kung ano naman gagawin. Baka may backlog tayo. So likod pala dito is farm. Nag-aararo dyan. Nagtatanim na yata yan. Nagsisiding na yata. Kasi ano dito ngayon, summer na. Pero malamig pa rin yung hangin. Pero mainit na. Isang seeding nila. Mga traktor. So yan, at update na tayo bukas ito. Tulog tayo ngayong araw, bukas ng Lunes, kinabukasan pa ng gabi. Bukas pa ng gabi yung baba. So bukas, ang gagawin dito, maglinis tayo sa loob ng truck, maglinis dyan. Tapos dito, pwede pa tayo makapag-jogging pala dito bukas, makapaglakad-lakad. Tapos ma-exercise tayo dito sa sa area na to. So, malawak yung ano nila. Pala dito. Basta. Ang ganda ng view. Napakalinis. Slaves. And so Rome was built upon slavery. It's interesting that the Bible never attacks slavery head on. It's obviously ungodly for one person to own another person. But one of the reasons why New Testament writers didn't go after slavery is because
didn't do that. He was going to destroy slavery and the concept of slavery, but it was going to be more covert than overt, because an overt action against that would have been an act of war against Rome, and many people would have been killed. But here it is, God is giving instructions to the slaves and how they are to be on the job. Now, they didn't have a choice about their job, and some slaves had a pretty good job. Not all of them. They would. That kind of thing. So lots of them, some of them were stewards, and they managed the master's possessions, and so they had big-time jobs. Some of them were lowly jobs, and some of them were when you're a slave, you don't have a choice. God is saying, listen, this is what slaves are supposed to do. This is how they're supposed to be on the job. This is how they're supposed to be with their masters, so that they can make an impact for the kingdom of God where they work. Now, if that's true for slaves in the first century, it's definitely true of us in the 21st century. And God is saying this to employees with regard to their employers, with regard to their bosses, with regard to their work. When you see your job as a ministry, and you see it's an opportunity to shine Christ, turn right, then take the first left. place becomes your mission field. And then it changes everything with what God wants to do in your life and through your life, even in that place, no matter how bad that place might be. So let's look tonight at those two verses. Let's kind of pick them apart. The three key desires that God has for you, that God has for me, that God has for us as it relates to our work. Number one, God wants you to submit to your boss, to your employer. Tell slaves who are believers to place themselves under their master's authority in everything they do. To be subject to them in everything. You say, all right, I got a problem right off the bat. Time out. Jeff, you don't know my boss, but he's a real jerk. She's a real jerk. I mean, to put myself under that, to submit to that person, that would be terrible. I don't like that person. I don't respect that person. Doesn't matter. You are to submit to that person because God has put that person over you. Now, I've had situations. I had a career of about 12 years after college in the business world, and I had some good bosses and some not so good bosses. Magandang gabi mga biros, magandang gabi. Dito na tayo ngayon sa pagbibihan natin. Dito na sa parking lot nila. Dito sa likod ng Sigma yan. Sigma na company. So ito lang 'yon. Yan yung building na pag-delivery natin. Pero yung docking is nandun sa ano pa yan, sa bandang harap. So ito yung parking lot nila sa mga waiting area. Medyo malaki naman, malawak konti. So 4 kami dito kanina pagdating ko. Yun, nagdiskarga na sila kasi alas 8 ng gabi ang umpisa ng receiving daw dito. So pumunta ako doon kasi sila nagsipuntahan na rin doon kanina pag alas 8. Yun. Pumunta na sila doon kasi nag-umpisa na yung receiving. Yun nga, sumunod ako. Pumunta ko sa receiving kanina. Actually yung appointment ko is mamaya pang alas 11 ng gabi. So hindi nila i-receive hanggat hindi pa yung oras ng appointment natin. So sabi niya, balik mo na dun sa parking lot, maghintay ka ng alas 11 at balik ka dito. So yun nga, bumalik na naman tayo dito. So galing ako sa kanina, sa Flying G, sa pilot, dito pa rin yun sa Columbus. Ano lang dito, mula dito is almost 5 kilometers lang. 4.5 kilometers mula dito
hanggang doon sa Flying J, yung pinagparkingan ko, yung doon ako natulog kagabi. At kanilang hapon lang ako umalis, alas 5. Yan, alas 5 ako, alas 6 pasado. Pumunta na ako dito kasi akala ko i-receive na nila. Yung pala, kailan talaga dito is kung anong oras ng appointment, yun talaga ang punta dito sa receiving nila. So is oras pa natin ngayon is 8:41 ng gabi. So malabo na yung camera natin. So yun yung delivery natin is pizza 28 ng Martis. Kailangan pala talaga dito is ng oras na appointment, yun talaga ang punta natin dito. Kung na-receive lang sana ito kanina, kung na-receive ako kanina, madiskarga. Kasi wala gaanong truck doon, mga 10 yata, mga 10 truck nandun ngayon, nagdi-diskarga. Kung na-diskarga sana ng maaga ngayon, babalik sana ako sa pilot doon sa Flying J. Baka may bakante pa kasi medyo maliit yung Flying J doon. Maliit yung parking lot nila, yung yard. Kaya gusto ko sana makabalik agad pag maagang madiskarga. Pero mamaya pa alas 11, wala, sigurado na yon. Puno na yung Flying J doon. Dito tayo, balik tayo dito sa area na to. Okay lang dito. Ano naman dito? Safe naman siguro. Kasi may pulis naman pa ikot-ikot kanina dito. Rumurunda yata yon, balik-balik dito. Na ano lang yun, nag-check siguro. So ayan mga bros, dito na tayo sa loob ng company na pagdelivery natin ngayon. At mag-discarga na tayo. Punta pa tayo sa, sa reception. Yan yung docking area nila. Report muna tayo sa reception nila. Ayan, nagay pa tayo dito. Pasa natin yung papel natin sa delivery. Okay na, door 13 tayo dito sa kabila. Dito mag-dock. So ayan mga bros, nakapwesto na tayo, nakadocking na. Ayan yan, dito sa kabila. Ito lang natin to, ano dito, pwesto dito. Chok ba ito yata? Right. Tamang tama. Ito alis na to. Daming ilaw ah. Ay, truck niyo. Colorful oh. So ayan mga bros, tapos na tayo. Yung papel natin, resibo. Yan, may receive na. Okay na to. Balikin tayo doon sa likod, yung may parking lot. Doon natin magpapalipas ng gabi. Kasi puno na yung truck stop doon ngayon sa pilot. And you're done. Oh, wala nang laman. Tapos, okay na. Sara na natin to. So yan mga bros, dito na tayo sa labas. Please connect to your vehicle in the driver app. Ngayon na si Ante. Dito, nandito sa likod yung parkingan nila, yung para sa mga delivery o yung mga naghihintay ng oras nila para mag-deliver o yung matapos na mag-diskarga. Iba dito na tumatambay. So ito yung kalsada na nakita ko rin kahapon doon sa kabila to. Ito yung sarado. Yan, sarado yan.
sarado yun. Sisika na sila dito ah. Hindi man lang umatras doon sa likod banda para makaikot man tayo. Talaga sa harap doon. Walang sumaga doon sa ano. So babaliin na natin. Tulog na sila. Dapat tumatras sila konti papunta sa likod kasi maluwag doon sa likod. Gusto tayo dito sa ano. Dito tayo sa gilid. Ito gusto.